Ayan, tayo po muna ngayon ay magtatanim. Meron tayo ditong punla na sili na pangsigang at talong. Ayan, ito yung ating gagamitin sa ating pagtataniman. Itong mga lumang mga mineral water. Ayan, yung asawa ko yung taga-butas. Binutasan niya yung takip. Kasi para kapag summer, yung takip na yun ay malulubog dito sa ilalim. Dahil yung ilalim lalagyan ng, or pwedeng lagyan ng tubig. Na parang magkakaroon siya ng self-watering. At ayan, nilagyan pa ng mga bunot ng niyog dyan sa ilalim. At saka pagkatapos na malagyan, saka naman namin lalagyan ng mga lupa. Ayan, para yung yung butas niya hindi matakpan. Kasi minsan pag lupa lang na madaling matakpan yung mga butas. Ayan, may mga lupa na sila lahat. Ayan, tsaka nilagyan pa ulit ng loam soil. Ayan, loam soil yung ginamit at saka garden soil. Ayan, mag-uumpisa na tayong magtanim. Ayan, unahin natin tong ito munang mga talong natin. Ayan na, after nating maitanim, ay didiligan naman na natin. Para yung mga ugat nila ay kumapit na doon sa lupa. Kailangan nating buhaghagin yung kanilang mga lupa. Ayan, kailangan buhaghagin dahil na mas mabilis ang paglaki ng ugat at mas maganda ang pag-absorb ng nutrients. Ito namang mga lupa nila ay well drained naman to kasi medyo mabuhangin siya at mayroon din siyang halong carbonized rice hull. Ayan, inalis ko din yung mga weeds na to dahil nga para kasi mga weeds aagaw pa sila ng nutrients doon sa lupa ng ating mga halaman. Kaya inaalis ko na lang itong mga weeds na to. Yan, sa ganitong paraan, mas madaling nakakapasok yung hangin na kailangan ng ating mga ugat. At saka maganda yung magiging daloy ng tubig. Hindi siya nag-iipon sa ibabaw at mas na-absorb ito ng ugat. Ito, maraming damo na mga kumukuha ng sustansya ng mga gulay. So, ayun na yung ating mga talong. Ayan. Meron na tayong maaani. Bali nag-ani na pala kami dito ng isang araw. Hindi ko lang siya na-video. Ayan. So, ihanda na natin ang ating gunting para tayo makaani na ng ating talong. Ayan, talagang kapag may tinanim, meron tayong aanihin. Ayan, libre na naman ang ating gulay ngayong araw na to. Ayun pa yung isa nasa dulo. Wala ka na rin yung kanyang bunga. Ayan, libre na naman ang ating gulay ngayon. Ayan, talong, di ba? Mahal ngayon ang mga gulay. Ayan, meron naman tayong maaani. Ayan, pwede rin to nating ilagay sa sahog sa sinigang. Ayan, tamang-tama tayo ay magluluto ngayon ng sinigang. Lagyan natin ng talong at saka ng kangkong. Ayan, meron din tayong kangkong dito. Ayan, unahin natin itong malaki. Aba, ayaw pa magpagupit. Ayun.
Ang laki na, oh. Ito din yung ating mga kangkong, oh. May flower na naman sila, oh. Diba nakakatuwa, oh. Ganda ng flower nila, oh, white. Ito din yung ating mga sili. Ayan. Oh. Madami na din silang bunga. Oh. Kuha na rin tayo ng ating ilalagay sa sinigang. Dalawa lang muna kasi madali namang pumitas kapag gusto natin kumuha. Ayan. Ito yung isang talong na malaki. Ayan. Yun. O, diba? Dalawa na yung ating naani na talong. May isa pa pala dito. Ayan. Kunin na rin natin. Meron tayong naaning 3 talong at 2 sili. Meron na naman tayong libreng gulay ngayon. Ayan, at anihin na rin natin yung ating kangkong. Ayan, ang dami niyang usbong, oh. Mabilis lang mag-usbong ang mga kangkong, lalo na kapag ganito na palaging nababawasan. Ayan, meron na tayong kangkong, talong, sili na pang sahog o panglahok sa ating sinigang. Ayan, press na mga gulay. Mama on the go, YouTube channel ko. Oh, ayan na ang ating pork sinigang na hinaluan ng press na mga gulay.